adlaw sa tuwang tanan diya sa tagsa-tagsan nato nga mga panimalay. So mga igsoon aniya na pud sa tuwang ginatawag nga online Sunday service or at home Sunday service. So padayon nato ni siyang ginabuhat mga igsoon tungod kay walay rason nga dangon nato ang atuang pagsimba diya sa tuwang buhing nga Dios. Physically distansya ta pero spiritually usa ta diya sa tuwang buhing nga Dios. So mga igsoon sabay-sabay ta nga mo simba ug mudayeg sa tuwang buhing nga Dios karong adlaw. O before ta magasugod mga igsoon, kinahanglan na po ang tanan diya sa inyo mga panimalay nga muduol ta sa Ginoo pinagi sa pagampo o sabay-sabay ta mga igsoon nga mga yugiya diya sa tuwang buhing nga Dios tungod kay dili nato ma-success ang atong mga pagabuhaton kung wala ang iyang tabang. So magampo ta mga igsoon atong ipiyong atong mga mata o makikistorya ta sa Ginoo. Dalaygon ug may gugmaon mo mga Dios. Salamat Lord sa adlaw nga imong gihatag kanamo nga niya na pud mi Ginoong Dios para amo kang simbahon, amo kang daygon, amo kang pasilunggan, amo kang himayahon Ginoong Dios. Tungod kay nasayod ka Lord sa mga unang-una ug kasing-kasing nga ikaw amo ang Ginoo, ikaw amo manluluwas, ikaw amo ang tanan Ginoong Dios. Lord, salamat Ginoong Dios sa tagsan imong nga gibuhat sa imong mga kinabuhi, sa imong pagproteksyon, paguban kanamo Ginoong Dios, pagtabang kanamo ug pagdasig kanamo Ginoong Dios. Nga imo kaming hatagan o kadasig Lord nga manginabuhi uyon sa imong kabubuton Ginoong Dios. Lord, sa imong pagasimba karong adlaw, ikaw magauban usab kanamo labi na sa imong pagtuon sa imong mga pulong nga ikaw magatabang kanamo Ginoong Dios tungod kay nasayod ka Lord nga dili na mo kaya sabton ang imong mga pulong kung wala ang imong tabang, kung wala ang imong langitnon nga kaalam nga ihatag kanamo Ginoong Dios. Lord, ikaw magauban kanamo, ikaw mag-guide, ikaw magapanguna ug ikaw ang may taas Ginoong Dios. Kining tanan Lord among ginasalig, ginapasalamatan ya lamang sa imong bugtong anak nga mao sa Hesus nga among Ginoo manluluwas ang tanan moingon. Amen o amen. O sa makausa mga igsoon, mayong adlaw diya sa tuwang tanan. Ug karon na moadto ta sa tuwang pagkanta at tuwang pagdaig diya sa tuwang buhing nga Dios. O ginangyon ako ang tanan diya sa inyong tagsa-tagsa nga mga panimalay nga sabay ta modaig ug mokanta diya sa tuwang buhing nga Dios ug atong kantahon ang Every Move I Made. So atong daygon ato ang buhing nga Dios mga igsoon. Every move I make in you make me know Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take, I'm taking you to find my way. Jesus, every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 na. Every move I make with you. You make me move, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Every step I take in you to find my way, Jesus. Every breath I take, I breathe in you. Waves of mercy, waves of mercy, waves of grace. Everywhere I look, I see your face. Your love has captured me. Oh my God, this love, how can it be? Na 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 igsoon ang ato mga pagdaig sa tuwang buhing nga Dios ug karon dili ta magadugay
Muadto ta sa sentro sa tuwang pagahimuon karon, sa tuwang panimbahon mo ang pagtuon sa pulong sa Dios nga mo'y pagkaon sa tuwang spiritual na bahin. Ug karon mga igsoon, akong ginatawag ang magdala sa mensahe sa pulong sa Dios, ug akong ginatawag ang magdala nini nga si igsoon nga Jesse Moncano. Mayong adlaw sa tuang tanan o isa ni kadahong kalipay ka nato nga diin bisag layok kita padayon gyapon kita nga makasimba sa tong buhi na Dios ug labi na sa pagtuon sa iyang mga pulong. Bago kita mo padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, mangayos tagiya sa iyaha, pagampo ta. Nagmao na mong Dios, Lord, nagapasalamat kami nining oras sa Ginoong Dios na diin kami Ginoong Dios makaduol kanimo, makaawit kami mga awit kanimo Ginoong Dios, makadayeg kanimo Lord, makasimba kami kanimo Ginoong Dios. Ug labi na po Ginoong Dios makatuon mi sa imong pulong Ginoo. Lord, gabani kami Ginoong Dios bisan pa man Ginoo sa mong pulong na pagatun-an karon nga diin ikaw Lord maghahatag ka namo langit na nakaalam Ginoong Dios nga dili lang kay masabtan namo ang imong pulong Lord kundi dili amo pud kining ma-apply sa mong mga kinabuhi Ginoo. Lord, kanimo na maginasali ng tanan, i-bless ang matag usa sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. So, karon mga igsoon, atong basa at kung natin mga Biblia atong pagabasahon ang Colossus chapter 4 verse 5 to 6. So, kung makita niyo sa inyong mga Biblia, pwede niyo pagbasahon ug ako kining pagabasahon. Colossus chapter 4 verse 5 to 6. Uban ng kaalam pagmatnon kamo sa inyong kagawian at ubangan sa mga dili magtotoo. Ug pahimusli ang tanang higayon nga anaak kamo uban kanila. Kinahanglan nga inyong sinultihan kanunay makapahimuot ug makapadasig aron makatubag kamo sa husto sa mangutana kaninyo. Amen. Sa panalangin ng pulong sa Dios, diin nakita nato diri sa Colossus chapter 4 ang iyahang mga sugo kanato pinaagi sa pulong sa Dios. O karon mga igsoon di ba sa una ang atong kinabuhi sa dihang wala pa nato gidawat si Christ o sa dihang wala pa nato masayran o ang gugma sa Dios o wala pa nato nadunggan ang maayong balita ang atong kinabuhi usahay walay direksyon di ba? Maring natay mga plano sa atong kinabuhi pero pasabot aning walay direksyon ang atong kinabuhi, ang atong mga plano kutob lang sa nay katapusan, di ba? Ang atong mga plano kutob lang nining kalibutana, di ba? Kasi plano ka nga gusto ka mayong successful, may mga successful na doktor, teacher, accountant, lawyer o bisan unsa pa na mga profession, di ba? Maayo na siya ng mga plano sa kinabuhi pero isa diri nga atong pisapod na tumungtoy na to nga diin kinahanglan ko nato ang atong kinabuhi ato pong planuhon para sa butang nga mga mulungtad na butang o butang nga mga dili mahanaw di ba ginaplano mi atong kinabuhi para sa mga butang na mahanaw unsa pa kaning para sa mga butang nga dili mahanaw di ba so pero sa dihang nasayra nato mga igsoon sa dihang nadungog nato ang mayong balita ang pulong sa Dios nga diin nakita nato dito ang gugma sa Dios nga pinaagi sa iyang gugma ipadala niya ang iyang bugtong na anak di ba at kung nasabtan nga diin pinaagi sa pagtuo makabaton kitag kaluwasan ug sa diha nasabtan nato naging mga igsoon ug ato nadawat ang si Jesus bilang Ginoo manluluwas sa atong kinabuhi nakita nato ug masayra nato siyang mga pulong na diin ay mga butang nga dili mahanaw nga dapat natong i-apply sa atong kinabuhi di ba unsa man kini kinahanglan ta nga mulihok sa dihang gidawat nato si Christ gidawat nato tong isa ka butang nga dili mahanaw mo si Kristo di ba kaya mga igsoon kinahanglan pud as a Christian sa dihang gidawat nato si Christ kinahanglan pud ta na mulihok nga diin mulihok ta para sa mga butang nga dili mahanaw di ba para sa mga butang nga mulungtad unsa man ning mulungtad ang mga butang mulihok kita para sa Ginoo di ba mulihok kita para sa kahimayaan sa Ginoo kaya ang atong tema karon mga igsoon is morning nakita niya sa tubangan every move I make si Bagi kanta ta ganina every move I make in you di ba you make me move Jesus di ba kinahanglan sa atong kinabuhi mga igsoon gidawat ato si Christ ato kung kinahanglan mulihok pud ta nga makita si Christ ba nganong kinahanglan naman ta na mulihok para sa Ginoo
Basahon na to ang Efeso chapter 5 verse 16 ug 17. So ingon diri pwede niyo pud basahon sa inyong Bible basin naay na mali ang type dira pero ingon diri sa Efeso chapter 5 verse 16 to 17, busa pagmatnon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alamag kundi sama sa mga maalam. Ayuha paggamit ang inyong panahon kay daotan kining mga mga adlaw, di ba? Yung basahon sa baba na sumpay na naputo lang mga adlaw. Ako na nang kuha sa verse. Yan diri daotan kini ayuha paggamit ang inyong panahon kay daotan kining mga adlaw. So isa daw mga igsoon nganong kinahanglan dapat mulihok ta para sa Ginoo nganuman kining adlaw daw isa ni daotan kining mga adlaw. Kinahanglan na example kung ang kalibutan man naglayhok nga dili makapahimon sa Dios dapat isa ka nga magpakita nga diin mo lihok ka mangita si Kristo sa imong kinabuhi, di ba? Kung ang kalibutan man napuno kalawayan dapat isa ka na mahimong kahayag sa ilaha, di ba? Kaya nga naman gidawat nimo si Christ bilang, di ba? Nung duman ato mga ison, gidawat ato si Christ dili lang manluluwas, di ba? Gidawat ato si Christ bilang Ginoo ug manluluwas. Ang manluluwas siya ang mo-save sa tuwa. Meaning nga ng Ginoo dapat siya ang maghari sa tong kinabuhi, di ba? Kaya kinahanglan kung dautan man ang kalibutan karon dapat isa ka nga mahimong magkinabuhi na makita si Kristo sa imong kinabuhi, di ba? Ikaw dapat ang mahimong kahayag sa kalibutan. Kaya mga igsoon, ng tema balik na to, kaya yun ito, di ba? Every move I make, sumpay na to gamay. Dapat nga na tong lihok. Every move I make it for the glory of God, di ba? Dapat ang atong mataglihok mga igsoon, mulihok kita nga makita ang kahimayaan sa Ginoo, ang glory ni God. So, nalantay diri sa atong nabasa ganyan sa Colossus chapter 4, nalantay tulo ka butang na pagahisgutan diri So balikan nato tema every move I make. So dapat mataglihok nato makit-an ang himaya sa Ginoo. Unang-una ang atong unang point is kining word na every move I make it carefully. Basahon nato ang Colossus chapter 4 verse 5a. Balikan nato basa. Ingon dire, uban ang kaalam pagmatnon kamo sa inyong kagawian at ubangan sa mga dili magtotoo. Diba? Sige ingon dire, uban ang kaalam magmatnon kita. Diba? Sa ganyan ang first na point, every move I make it carefully. Mataglihok nato kinahanglan mo lihok ta nga naay pagmatnon. O meaning nga naay kanang nagalihok ka ba nga nakay pagbantay sa imong kinabuhi. Dili ka nang nagalihok ka nga mulihok na maayo kung naay tanaw sa imuha nga dili nga na ang pagmatnon meaning ani nga mataglihok nimo kinahanglan maging aware ka na dapat ang makita sa imong kinabuhi si Kristo. Di ba? Ano man? Di ba? Gidawa na si Christ bilang Ginoo, dili lang manluluwas kundi dili Ginoo po sa tong kinabuhi. Kaya ingon diri una diri nga uban ang kaalam, di ba? Diha nagatuoy ka sa Bible, natun-an nimo tong mga kaala ay mga pulong sa Dios nga magtudlo kanimo nga makita si Kristo sa imong kinabuhi. Di ba? Kaya kinahanglan mulihok pud ka nga mabinantayon magmatgon kamo sa inyong kagawian. Ano man kinsa itong katubanggay sa mga dili magtotoo. Di ba? Ingon diri pagmatgon kamo sa inyong kagawian at ubangan sa mga dili magtotoo. Mga igsoon, isa sa mission sa mga Christian maupod ang mo share sa pulong sa Dios, di ba? I-share mo ang mayong balita ngadto sa mga dili Kristohanon para madunggan nila ang mayong balita. Dili pud pwede na mo share ka sa ilaha tapos nakita nila sa imuha nga murag kaparehas lang man mo, di ba? Kung masapot sila, masapot pud ka, di ba? Kung ang ilang buhat kay dili maayo mo sabay pud ka, di ba? Lain pud kay kung sige kag share tapos pares na mo binuhat, di ba? Kaya mga giningin diri nga every move I make dapat maglihok ka nga with carefully sa imong kinabuhi. Kinahanglan nga magmatngon ka nga naman ang imuhang katubang mga dili magtotoo nga dapat dalon nimo kang Kristo. Example, unsa mga butang di ay nga kinahanglan makita si Kristo sa tong kinabuhi. Unsa mga lihok nga dapat makita si Kristo sa tong kinabuhi. Unang-una mga igsoon kining example, kining word na pagkamalipayon, di ba? Unsa man ning pagkamalipayon? Bisan pag example karon na panahon, di ba? Bisan paglisod ang panahon karon, basta na si Christ
nagpuyo ka uban nimo dapat makita sa imong kinabuhi ang pagkamalipayon. Di ba? Usa pa ni ikaduha, example pod, ikaduha kanang pagkamapasalamaton. Ang uban kay, di ba, ang uban kay pag tawagan ni kusog magbagulbol dug hina kanang pag magbagulbol kusog pero pag magpasalamat tagsa lang, di ba? Pero pag si Christ nagpuyo sa imong kinabuhi mga igsoon, dapat ang pagkamapasalamaton ang makita sa imong kinabuhi, di ba? Example kanang kasi makita na sa mga balita sa TV ba katong pagod katong grabe pa kay lockdown, ba lisod pa makagawas ang tao, lisod pa makatrabaho. Makita na sa balita nila nganit nga unsam ning kuan sa gobyerno ay muhatag gid pero humay kulang man pud. Magyaw-yaw. Pero kung Kristiyano ka, ikaw mismo makapasalamat ay salamat na makatabang nila sa kuha, di ba? Ingana ang kinahanglan ang imong kinabuhi ba maglihok ka nga nay pagbinantayan nga dapat makita si Kristo nga naman para madala nimo sila kang Kristo, di ba? Dili pwede example, di ba? Ka-testing ko kuan sa una kining kabalo man ang trabaho na kanang networking, ka-testing man nakatesting ko na sa una, di ba? Kung gusto nimo madala nimo sila sa imong kuan, kinahanglan maglihok pud ka kung unsa tong imong company nga imong ginakuanan, di ba? Imong ginarepresenta sa imong kinabuhi, di ba? Kinahanglan mo pud imong ilihok para madala nimo sila. Ingana pud kang Kristo. Para madala nimo sila ang Kristo, kinahanglan mo lihok pud ka nga makita si Kristo sa imong kinabuhi. Kasaman, di sa kalisod dapat makita ang pagkamalipayon sa imuha. Diba? Luyo sa mga bising unsay mahitabo sa imo, makita ang pagkamapasalamaton nimo. Napa, makita pud ang imong pagkamahigugmaon. Bisan pag bisan pag ginaaway na ka, ginadaot na ka, dapat makita pud sa imo ang pagkamahigugmaon, diba? Mana mga example nga mga lihok nga diin naghimo kang nagmatngon ka sa imong lihok nga naman. Nagalihok ka niya na dili para mahimo kang oy, utana niya. Dili para nga anak kun dili para dalon nimo sila kang Kristo, di ba? Para dalon nimo sila tumangan kang Kristo. So mo na isa ka point mga igsoon na every move I make kinahanglan maglihok ta nga mabinantayon, magmatngon ta sa ato ang paglihok para madala nato sila kang Kristo. Ang ikaduha mga igsoon kining word na every move I make it as an opportunity. Yung sa ning word na opportunity mga igsoon. Basahon sa nato ang chapter 4 verse 5b sa Colossus. Ingon diri pahimusli ang tanang higayon nga anaa kamo uban kanila. So mag-story lang kung gamay lang. So kabalo ba mga igsoon nga sa dihang wala pa na ay sa katong time gidawat nako si Christ. Siguro dugay-dugay na tong mga isa naman ron mga hapit na mag 10 years gidawat nako si Christ. 2010 November 20. November pa na ako ang kuan date. So kato nga time mga siguro mga high school pa to gamay bata pa kay kuan. Bata pa man siguro ang mga high school. So kana nga time akong hunahuna ang permanente kay hilig jud ko mga games nga na. So kato nga time akong ginabuhat Monday to sa Friday kay naman ay klase ang klase tapos pag naay klase na kay baon, di ba? Ang baon ako Monday to Friday, ang katungan akong ipunon. Kaya para pag-abot ko sa Sabado, grabe ala, computer, tipo, kadlaw ka. Kasi makaya ng kuan ba, kaya muli nag-hack ka ng kuan, tig panihapon na, wala paniud to, mamahaw lang una sa, di ba? Nga na akong kinabuhi sa una. Pero kato nga time, Sabado to siya, tapos ang ibuhat, nagdulang may computer, tapos nagsugod na yung dulang computer, mga siguro mga 10, nga na, tapos ni uli may sa balay, ay nahuman may alas 2 sa hapon. Tapos pag-uli na mo sa balay, kao pa ng mga barkada nato. Tapos pag-uli na mo sa balay, natoy gutom na kayo may, di ba? Wala gyud pa niyo 10 tutugod may nagdulag computer. Pag-uli na mo sa balay, nay dito doon sa mong area sa mong balay sa Kabantian, kay naay naga-Bible club dito mga bata naga-share sila naga-story sila sa mga bata, naga-share sila sa mga bata dito So pag agi na mo dito timing wala pa sila nagsugod tapos ilang ginabuhat manana pag dili pa sila magsugod kay mag-atang sila sa kuan dapit sa ilang area tapos pag may muangi lang tawgon tapos ilang pugson ba mo apil boss among gibuhat pag patay dito ka wala may lain na shortcutan dito jud ni agi pag agi namo dito gitawag mi tapos siyempre pag tawag sa madili lang tawag nga dali apil mo diri ang lang tawag yun kay gunitan yun ka dugulan dali apil mo diri nga lang tawag. Kami nagutom na kayo. Ala, saan naman sige, apilan lang tayo. Napugos naman.
Pero kato din nga time wala mi kabalo mga igsoon. Binawag ka ng story na abot ni David, ani nga na ng mga story. Kato na time after ato mi na sa pag-story sa mga Bible na mga story, gipa-separate mi. Separate tong mga 12 pababa ug mga 12 pataas. So, bilang naman ako sa 12 sa pataas, separate mi. Tingala mi si buhaton abi na mo ang ilang pagkain to kay biskwit amo kay mga humba na. Kay gusto man naman mi abi na ingana. Ang dili dahil lang ibuhat, nagishiran nila sa mayong balita. O kato na time, mga igsoon, dito po na ako gitawat si Christ bilang Ginoong manluluwas ng kinabuhi. Di ba? So, kung kato na time mga igsoon, wala na ko kung balibad ko ato mga igsoon, maaring dili na ko di ba? Dili ko maabot dili karon, di ba? Maaring kahatod karon walay kasiguruhan ng kaluwasan, di ba? Maaring kahatod karon ang kinabuhi walay kapadulngan gihapon, di ba? Pero ato na time mga igsoon, isa dito ka opportunity nga maabot sa ko, isa ka blessing na niabot sa ko para dapat na ako na i-grab, di ba? Mo ri ginaingon sa uban gani nga ang kagutom mawala ra na, di ba? Samot nagmukaon na ka. Pero ang opportunity tagsa na kaya kinahanglan nimo i-grab. Di ba? Kaya ingon diri mga igsoon sa ato kaduha nga point is ingon diri na every move I make it as an opportunity. Meaning nga ni mga igsoon, tanan nga maabot sa imong kinabuhi, pwede na nimo nga himong opportunity para unsa? Next, to lead them to Christ, di ba? Usahay atong kinabuhi sa imong ka. Sumuka nga naman sigsunod sa kuan na tao, di ba? Basin mo na to na time opportunity na to para share nimo siya. Gipadala to siya sa Dios, kay manuman share to nimo siya sa pulong sa Dios, di ba? Share to nimo siya sa gospel, di ba? Kaya ingon diri muliho ka dapat usay mughuna-huna pud ka nga ay basin kini opportunity na niya ako para madala na ko isa kang Kristo. Diba? Nato isa ka story, balance na nga yun na story. Nato isa ka story na isa ka pastor. Tapos na siya Bible study good. Ang iyang Bible study kay mga hapon pa to, mga alas 4 sa hapon. Pero nilakaw na siya kay alas 8 sa buntag pa lang. Nga na siya kakuan sayo. Nilakaw siya alas 8 sa buntag. Kaya ano man, anong sayo siya? Kaya wala man siya ipamasahe tapos layo kayang iyang baktason. Baktason na niya dito para maabot siya ito mga alas 2 siguro. Di sayo-sayo pa, makarelax pa siya doon pagsugod alas 4. Manang gibuhat. Habang nagalakaw siya, na siya kwarta. Mga 5 lang siguro to. Nagkikita siya kanang saging na baligya maruya, yung palit siya. Basta pag kaon niya. Habang nagalakaw, nagkaon siya maruya. Pag abot sa una, naibata nga nakaila sa iya ha. Ano siya nga, Pastor, oy, kumusta man? Kumusta man? Ano siya? Pwede ko musabay? Ano siya nga, musabay ka. Kabata pa ni mo, bakmas biyag layo. Ano siya? Sige lang pastor, kay pasabayan mo ko sa mama. Diba ana siya? Sige, sabay ka. Patawa siya sa patay ni Bat-ana ni Ron. Ang antos hindi maayo. Pag human, mga 5 nila katikang yung istoryang kuan siya, ang bata siya na, Pastor, ipasabay ko ni mama, bawat tapos kitagaan, kung nagkwarta, pamasahe na ito ng duha. O, di ba? Kung sa man ito nahitabo siya, wala siya pamasahe, di ba? Nana siya pamasahe. Di ba? Gigla. Kato nga time din, isa dito ka opportunity para makatabang sa iyaha, di ba? Para makato sa ministry, di ba? Usay mga igsoon ay mga say abinato samok sa tong kinabuhi, pero usa ba ang pagtanaw-tanawan ni siya nga basin opportunity din nga kung ma-sharean sila. Di ba? Usahay gusto ka mo share tapos ginuangan ka sa mga amigo, di ba? Para sa una nag-rugby, di ba mga anak. Pero ipakita ni mga basin biya kaneng basin time ni para i-share. Imo na ko ng opportunity para ma-share na ko sa pulong sa Dios, di ba? Kung sa una nga nang kinabuhi, di ba? Pero karon tungod kay naisa ka tawo nagbag-us na kuha, nanganin na ko karon. Diba? Pwede nimo sa imo mo ba ang imong lihok na diin mahimo imong opportunity para madala nimo sila kang Kristo. Manay kaduha mga isa na point na every move I make opportunity to lead them to Christ. Ikatulog pinakalasan mga igsoon mo ning word na every move I make it pleasing to God. Something pleasing to God, makapahimuot sa Dios. Basaon na to ang chapter 4 verse 6a sa Colossus. Ingon diri kinahanglan nga ang inyong sinultihan kanunay makapahimuot ug makapadasi. So, sige ingon diri mga igsoon, ang atong sinultihan daw kinahanglan kanunay na dili lang karon, dili lang ugma kun dili kanunay na makapahimuot. Diba? Dapat ang atong lihok permanente na makapahimuot sa Dios, diba? Makapahimuot sa Dios ug bisan pa man sa mga maminaw sa ato.
Ano man usa din na nang makapahimuot. Pag ang imong mga sinultian mga igsoon makapahimot unsay pwede mo kahitabo ni anak makapadasig kini sa uban. Di ba? Sa inyo diri og makapadasig. Di ba? Nay usahay atong maring usay ba kini sa sitwasyon atong kinabuhi usahay ka nang kita kabalo sa mo gawa atong baba, di ba? Pero kinahanglan nato maging aware ta kung sa atong isulti. Dapat makapahimuot, di ba? Kana makapahimot na makapadasig sa uban. Kay nanaw share pud gamay. Natay sa kakaigsuonan, siguro kailan mo sa iyang atong mga dati nagatrabaho pa kauban sa trabahoan. Tapos kanang usahay kanang naimuragbikan na time magistorya sa kuagod, mga istorya sa GIS kining saon na nako isay na may mga problema sa kinabuhi nako koy mga butang adi nako malikayan ba maiwasan imbis na nako siya na ay dapat mundang nakana kay Kristohano na gud ka imbis ingana mo to ba ngayon nako sa iyahan na ingana mo din na yung mga butang na nako sa lisod ato likayan pero ang nakanindot dira nga kanang lisod nimo nga likayan ginahinay-hinay nimo likayan sa maabot ang time na malikayan na din nimo kaya nga naman ang process sa kabaguhan dira sa Ginoo dili ingon na kadiyang gidawat nimo si Christ automatic wala na tanan. Di ba? Kadiyang gidawat nimo si Christ ang pagbag-o nimo process na siya. Di ba? Manang ginashare sa iya nga ana andot kadugayan siguro ang buta nadasig pa nako sa sang tubag nga ato ang pero karon na nakita nako siya ako ang nadasig pud siya kay anuman. Kaya nakita nako sa kinabuhi nga dako na jud kabaguhan. Di ba? Dako na yang kabag-usay pag mo paano siya pag mo basa sa Bible usay maglisod ka ng mangutana siya dis unsay may pagsabot ni inid ngana yung pangutana pero usay pag mo share na siya ma-share na nag maayo ba na siya pagpaningkamot na makapahimuot sa Dios ngana so katong kinabuhi mga igsoon kinahanglan atong matag sulti kinahanglan mahimot tong mabinantayan sa mga sulti di ba dapat atong mga sulti tod katong mga butang na makapahimuot para makapadasig ka sa uban. Diba? Para madasig nato atong Kristo atong kapwa na Kristohanon. Diba nato isa ka kuan ba? Nato isa ka bago siya na Christian. Bago na siya na Christian, murag karon siya na Christian tapos pagkaugman isimba siya. Tapos pag dawat niya kang Christ karon, siyempre pag mong dawat kang Christ, di ba? Init mo kasing kasi gusto ka mo simba. Pag ato simbahan, isa sa kuan dito nagasimba na dito murag dako na siguro tug kuan na sa katong dalang simbahan. Mo nagbantay sa portahan, nagkulat sa mga membro. Tapos pag abot niya siya, lipay kayo, kay gusto siya musimba. Ang anak tong kuan, asa man ka? Anak to nagtindog sa portahan. Asa man ka? Ana siya musimba. Siya Kristohanan na day ka? O Kristohanan na to. Ana siya. Kristohanan anong bagaman na imong bumot lagi? Kristohanan naman kaya ka anong bagaman na imong bumot? Ana yang tubag ana. Di kato nga time murag nasakitan siya pero nisulod ng gihapon siya. Di ba? Pero ang gibuhat, may ganito siya nga tao kay wala siya ni undang, wala siya na discourage ka mga time, intro pa lang niya mo atong sulti sa iya ha. Di ba? Mo atong sulti siyempre masakitan pero may ganito siya nga tao kay bisan pag ingato yung intos yung kinabuhi, ipadayon lang Japon siya. Kapalo mo kato nagsulti sa iya ha na ingana kay mo to nawala nito siya, wala ni na kabalo sa naibalita aton niya. Pero kato siya nga nakadung sa sakit na sulti, mo to yung ipadayon, mo to mas nagamit sa pulot sa kamayaan sa Dios, di ba? So dapat maigsoon isa po natong kinahanglan natong lihok or atong sulti kinahanglan pud na makapahimot sa uban, di ba? Kaya man. Ngani magud mga igsoon. Ang una-una sa tawag sa Dios lahi. Kabalo ang Dios niya na bantog i-warningan ta niya nga dapat ang inyong mga sulti makapahimot ngano man. Ang una-una sa tao kay bisan pag nakabuhat og daghan kay nga tama siyang kinabuhi maabot ng time na makabuhat na kag masing gamay lang na words na mali mo na niyang mahinumduman permanente nga na una-una sa tao pero ang una-una sa Dios lahi example kang Enoch kabalo ba mo sa story ni Enoch si Enoch nahibalo sa Genesis ingon na dito na tao si Enoch pagkahuman kuha na niya sa Ginoo. Diba? Mga lang to. Pero pag abot sa Hebreo po, ingon dito na pinalagi sa pagtuo, gikuha sa Ginoo si Enoch, kaya nga naman, nahimot ang Diyos sa iyaha. Ang say nakita ito kang Enoch, nagapasabot ba ning nahimot ang Diyos sa iya, wala siya sala. Diba? Dili nga na, kaya nga naman, pag yung wala siya sala, mali na itong sa Romans chapter 3 verse 23. Kasi nakikita ito dira mga igsoon,
bisan pag unsa ka makasala ang tao mga igsoon, bisan basta once na maabot ang time na mapahimot nimo ang Dios, di ba? Example, sige sa gamay lang nabot ang mo nang ma-remember sa Ginoo sa imuha. Di ba baliktad sa Dios ug sa tao. Ang tao pag makit dahil tama na buhaton pag abot sa mali, amo na niyang ma-remember. Ang Dios bisan pag grabe kag mali, maabot ang time na mong maghinusol ka mo, dawag ka kang Kristo bilang Ginoo manluluwas sa imong kinabuhi, man yung ma-remember sa imuha, mo niya akong pinasaylo. Mo niya ang ako ang gihimo ng anak karon, di ba? Mo niya ang tao nga gitagaan ng paluwasan. Bantugan yung mga igsoon diri giwarningan ta ni Kristo sa Dios na dapat ang atong sulti kay makapahimuti anuman kanang mga katong katubang wala dapat itong mga dalan nga to sa Dios. Di ba nga? Mga mga tao nga dapat dalan nato sa Dios kaya kinahanglan magbinantay na nato ang mga sulti kaya man lahi ang nawa sa tawag sa Dios. So kana siguro mga igsoon o sa pinakatapusan atong basahon pod ang pinakalas na verse sa chapter 4 verse 6b. Ingon diri aron makatubag kamo sa husto sa mga tana kaninyo. So para daw makatubag kita sa husto kinahanglan na atong sinultian makapahimuot o makapadasig aron makatubag kita sa husto. Unsa man ang pasabot aning husto? Tama ang atong tubag sa ilaha. Unsa nang tama nga tubag? Balik na to sugod. Ang tama nga tubag katong makapahimuot o makapadasig sa uban. Di ba? Ang tama nga dapat ay maisulti sa imong kaigsunan katong word na makapahimuot o makapadasig. Di ba? Nalang mo na siyang ang pagi para mahusto ang imong tubag sa uban. So kana lang siguro mga igsoon, hinumduman nato sa pinakalasa ning Andre, every move ang atong ilihok kinahanglan mo lihok ta I make it for the glory of God. Gibuhat nimo mabinantayan kasi mong lihok tungod kini para sa kahimayaan sa Ginoo. Gilihok nimo nga gihimo nimo opportunity ang mga butang para dalon nimo sila kang Kristo kay naman para ni siya sa Ginoo. Gilihok nimo na mahimo kang makapahimuot sa uban kay naman kini tanan para ni sa kahimayaan sa Ginoo. Ug kana lang mga igsoon ug mayong adlaw sa atong tanan. Ug karon mga igsoon sa atong pagpadayon mato kita sa bago ta mato sa ato ang mga Lord sa atong Lord sa inyong Lord sa Lord Supper mato sa offering. So pwede mo maghimo og offering sa inyong mga tagsa-tagsa na panimalay. Mag-offering mo dira tapos inyong ipuno ng inyong offering pagkahuman ni ana pwede niyo dalon ng inyong naipon na offering diri sa simbahan. So natay offering box diri pwede niyo itagak ang inyong mga offering o pagkahuman ni ana kung layo sa inyong simbahan pwede pod mo ato mo sa Jade. So kung kasi katod sa Jade pwede pod mo mato dito napo dito yung offering box pwede pod niyo itagak ito ang inyong mga offering. O kung layo sa inyong Jade ug simbahan or namoy mga buhaton pa di naman makahapit diri sa simbahan o sa kuan pwede mo mo ato sa pinakadool nga 7-Eleven, Western Union o bisan unsa nga mga area nga pwede mo dawat o GCash o mo ninyong gamiton ng GCash number o dito niyo itagak ang inyong mga offering. So kana lang mga igsoon ug maayong adlaw sa atong tanan. God bless.